Tayo po ay dala ko sa mga panalangin, prayer request. Kung mayroon mga prayer request ay ating pong karating. Meron pong prayer request dito, maging ayos ang biyahe, pauwi ng Bohol, Bartis family sa May 8, itong week na ito. Sige, pagkain natin ang Bartis family. Meron pong prayer request dyan. Wala po, ngayon po, magpapasa ng kasulatan, and then we will pray together. Ating pong napaksa ngayon ay challenge. Ang ating text doon, sabi po sa mga kasulatan, sa 1 Kings chapter 18, verse 36, 37-38. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham and Isaac and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stone, and the dust, and licked up the water that was in the trees. Ay po ay praise sa Panginoon, mapagpalang naman, makapangyarihan sa lahat. O God, sa mga sandaling ito, Panginoon, dumudulog at malapit kami sa iyo, sa entro ng biyaya. O naman po mga kahilingan po, Panginoon, ng prayer request o hindi po may sabi ng prayer request po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, kabatid na kaalam ang prayer request po ng Bartis family, sila ni Brother Jerry Bartis, Sister Tate Bartis, ang kanyang anak po, Panginoon, si Giancarlo, sila uwi daw sa Bohol, Panginoon, May 8, Panginoon, gabay, patubayan mo magiging ayos at ingatan mo yung guardian angel, Panginoon, Lord. Ang bawat isa na rito, God, pagkalog mo, Panginoon, ang kahilingan kasiyahan sa bawat isa. Kapag ikaw po, Panginoon, sabi, Panginoon, Psalms 22 verse 3, God inhabits the praises of your people. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Ang iyong, Panginoon, si kind of glory, dwell upon this place. Ang lilin mo po, Panginoon, the shadow of the glory, Panginoon. You are the one with peace, you are the one with happiness and joy, the power of the Holy Spirit po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O God, pagkatagpuin mo mga pangailangan, bawat isang meet everyone needs po, Panginoon, Lord. Ikaw lamang po, Panginoon, ang kabigay, Panginoon, Lord, ng katugunan ng mga kailangan, kasi kailangan po, Panginoon. Well, ikaw po yung nagsabi, the light is set unto the Lord, and we shall give thee the desire of our heart, Panginoon, Lord. O God, bless everyone, Panginoon, Lord, na naman their servant, Panginoon, sa gabalad lang kami po sinasaway sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Ang makaramdaman po, Panginoon, nagsasuffering, Panginoon, Lord. Lord, you will perform signs and wonders and miracle, Panginoon. Those who believe upon your name, in the name of Jesus. In the name of Jesus, and then pray, Panginoon, from the bondage of sickness in Jesus' name. From the bondage of evil, or kind of devil, Panginoon, that cause, Panginoon, Lord, hindrances, God, set them free. In the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord, hallelujah. God, hallelujah, salamat po, Panginoon, we glorify your name. We lift up your name, hallelujah, hallelujah, exalt your name, Panginoon, Lord. There is no other name, hallelujah, except the Lord Jesus, hallelujah. You are the way, the truth, and the life. You are everything, hallelujah, in our life, Panginoon, Lord. In our life, salamat po, Panginoon. Lahat po sa liit ni Jesus. Amen and amen. Pray na, Panginoon. Pray na, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Makapo tayo. Purihin ang Panginoon. Praise God. Ang mga salita ng Panginoon ang nagbibigay po sa atin ang kagalingan, kasiyahan yan ang ating pong pangarap sa Panginoon na lagi po natin madama ang kanyang banal na presensya. Kapag hindi natin nadama ang banal na presensya ng Panginoon, parang walang saysay ang ating pong paglapit, ating pagpagsamba sa Panginoon. At alam natin na ang panahon ay pasama na pasama. Yan sinasabi sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 24 at verse 12, dahil sa kasamaan ay lalaganap, ang pag-ibig ng marami ay hindi na po magpatuloy, naglalamig na. Nawa ang ating pagmamahal sa Panginoon ay magpatuloy. Ang ating paksa ngayon ang paghahamon sa
buhay challenge. Ang buhay natin ay puno po ng mga paghahamon, puno po challenge sa ating buhay. Kailangan na natin harapin ang hamon challenge sa ating buhay. Kailangan na natin ay paglaban ang ating pananampalataya sa Jude verse 3. Kailangan natin magpatuloy sa Panginoon. Kailangan panghawakan natin ang pagmamahal sa ating Panginoon. Panghawakan natin ang mga salita ng Panginoon. Dahil ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen ba? Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Praise God! Gawin natin ang Panginoon! At ating nabasa sa teksto natin ang kasaysayan ni Propeta Elijah. Ayon sa kasaysayan niyan, ang nag-isa na lamang siya, ayon sinabi niya, ang kanyang mga katunggali naghahamon ay 450 na mga propeta ni Baal. Alam mo si Baal, siya ang Diyosan na walang iba, si Satan. Sa kanilang lugar ay tinawag na si Satan na si Baal. Ngunit ang ating pagkatawag sa ating Diyos, siya ang Diyos may lalang sa ating buhay, siya ang Diyos ni Abraham, Israel, siya ang Diyos noon sa ngayon magpakailanman na hindi nagbabago, siya pa rin, alala ng Diyos na pinag-ilan ko nila, siya ang Diyos na pinag-ilan natin, siya ang Diyos na darating, wala lang iba, kailangan natin, hallelujah, harapin, hallelujah, ang mahamon sa ating buhay, kailangan natin, hamunin natin ang pagkaaway na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen ba? Hallelujah! Wala pong imposible sa Diyos. Sabi ko sa Luke chapter 1 verse 37, for with God, nothing shall be impossible. At ang sabi ni Prophet Elijah, sino paglilingkuran ng Diyos? Ang Diyos ni Baal, ng tatanggap ng ating alay, ng inyong alay, o ang Diyos na may lalang sa langit sa lupa? Kung anong Diyos o sinong Diyos ang tatanggap ng alay na susunugin, may dalawang alay kung saan ang tatanggapin, yan ang Diyos na paglilingkuran. At ang ginawa niya, sige, una muna kayong makipag-ugnayan sa inyong Diyos. Si propeta ng Diyos nyo na pinaglilingkuran. Kung tunay siya na Diyos, siya ang tatanggap ng inyong alay. Yung mga propeta ni Baal, ilan sila ay 450. 450 sila ay sumasayaw. Sila ay nag-alay sa kanilang Diyos na patay, na Diyos-Diyusan. At hindi lang sabi ni Elijah, bakit hindi pa tinutukoy ang inyong panalangin na hindi pa tinanggap? Siguro natutulog ang Diyos mo o naglalakbay. Sumigaw kayo! Sumigaw pa rin sila. Wala pa rin nangyari, wala pa rin katugunan, hindi pa tinanggap ang kanilang alay. Siguro natutulog, isingin nyo. Hindi pa rin na sumasagot. Ibig sabihin, ang Diyos nila talaga ay walang katugunan. Ang ginawa nila ay hiniwa-hiwa na nila ang kanilang mga katawan upang patunay na lilisinin ang mga Diyos. Hindi pa rin sinagot ang kanilang alay at hindi nasusunog. Ang sabi ni Elijah, maghapon na. So, dahil hindi tinugon ang inyong mga panalangin, kinakailangan yan ang hamon sa ating Diyos. Ako naman ang maghandog. Ako lang nag-isa. Kahit dami-dami nyo. Dami-dami nila. Siya lang mag-isa. Di ba? Naglagay siya ng handog sa Panginoon, ang 12 na bato na nagsimbolo sa 12 tribes of Israel. Nilagay ng alay. At pag sabi niya, nilagay na nandiyan ang alay, nandiyan ang kahoy. Ngayon, baka sabihin nyo na mayroon akong apoy dyan. Buhusan niya ng tubig. Binuhusan ng tubig. Nagkakaos, binuhusan tubig. Buhusan niya ba tagiliran? Kung binuhusan ng tagiliran. Tapos na. Nabuhusan niya na. Wala apoy dyan. Patunayan ng Diyos na siya ang Diyos na tutugon sa mga panalangin ng buhay na Diyos. Dahil ang panalangin ng buhay na Diyos, ayan po ang tutugunin ng Panginoon. Siya buhay na Diyos. Simple lang ang panalangin ni Propeta Elijah. Ang sabi niya,
Panginoong Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ni Israel. Pakita mo sa kanila na ikaw ang Diyos na pinipilituran ng iyong lingkod. At pakinggan mo, Panginoon, ang iyong lingkod upang ang mga tao ay magbalik loob sa iyo. Yan ang panalangin niya. Ang bilis na. Upang ang mga tao magbalik loob sa iyo. Maya-maya, bumaba ang apoy. At sinunog ang kanyang alay. Puri natin ang Panginoon. Napapanunay! Hallelujah! Ang panalangin ng lingkod niya, ang panalangin ng matuwid, ang panalangin, hallelujah, ng anak ng Diyos, ng lingkod niya, dahil siya buhay na Diyos, ay tumutugon dahil buhay rin ang paglilingkod niya sa Diyos. Sipsip ang lahat ng mga tubig na dalawa at natutuyot na susunod na nangangahulugan kapag hahamunin ang bawat isa sa atin ng nalingkod sa tanas. Kailangan ay hamunin natin sila. Kailangan natin patunayan natin sa kanila. Hallelujah! Na ang Diyos natin ay hindi patay. Ang Diyos natin ay buhay. Naglilingkod tayo sa Diyos na buhay. Hindi sa Diyos na patay. Hindi ba? Sulit kapanahunan ay kailangan haharapin natin ang mga hamon. Kung sabihin natin, ay, ang Diyos mo ay patay, sabihin, ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah! Nagpapagaling, nagliligtas, nagpapalaya, nagbigay ng kapayapaan, nagbigay ng kausayan, natanggapin ang iyong alay kapag ikaw ay matuwid sa Panginoon, ikaw masunurin sa Panginoon. Amen? Yan po ang kapanahonan ni Elijah. Ang tanong, sa panahon ni Elijah lang ba ang pagtugon sa panalangin? Hindi. Ang Diyos ni Elijah, siya rin ang Diyos natin. Sabi ko, Hebrew chapter 13 verse 8, siya Diyos noon sa ngayon at magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Kailangan niya magmakapan kayo sa Panginoon, maglingkod kayo sa Kanya, sabayan kayo sa Kanya. Siya ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos ni Isaac ni Israel, siya ang Diyos ni Propeta Elijah, siya ang Diyos ng mga apostol, siya ang Diyos ng mga Kristiyano. Hallelujah! Hallelujah! Kung tayo binibuli man ng Diyos ng komunista, ngunit ang Diyos ng Pilipinas, yung Diyos ni Israel. Hallelujah. Amen. Tayo mga lahi rin ng hallelujah Israel. Hallelujah ng Diyos. Hallelujah 12 tribes of Israel na nagkalak. Salamat sa Panginoon. Dahil tayo ay tumawag sa Kanya, magbalik loob sa Kanya. Hallelujah. Maglingkod sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Praise God. Praise God. Yan ang kailangan na hamunin ang bawat isa sa atin ay kinakailangan labanan mo sa malupit pakipaglaban sa pananampalataya. Sabi ko sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on the eternal life. Makipaglaban ka ng mabuti pakipaglaban sa iyong pananampalataya. Amen ba? Hallelujah! Lord to God! So, ang kahulugan ng challenge in the Hebrew word Omar, ibig sabihin, charge, command, commune, consider, declare, demand, desire, determine, expressly name, promise, publish, report, require, say, speak, talk, and tell, think, and use. So, napakalawak ang kahulugan ng challenge. Kailangan harapin mo. Kailangan mo sabihin mo. Kailangan mo bigkasin mo. Kailangan isipin mo. Kailangan itinilalo ka. Kailangan mo sa Panginoon. Utusan mo sa Panginoon. I-considera mo. Deklara mo. Kailangan mo. Pasigilin mo siya. Hallelujah. Siyasatin mo siya. Kailangan mo. Isipin mo at magawa niya ito. Amen. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen ba? Amen? Kaya, ang sabi nga ni Propeta Elijah sa kanyang lingkod na si Elisha sa 2 Kings chapter 2 verse 9. Ang sabi niya, and it came to pass when they were gone over the Elijah and said unto Elisha,
I shall do for thee. Humingi ka ang anong sabihin mo. Before I be taken away from thee, bago ako kukunin, sabihin mo ang iyong kailangan, ang kahilingan. And Elisha said, at sinabi ni Elisha, I pray thee, at panalangin ko, let a double portion of thy spirit be upon me. Ang dobling kapangyarihang espiritu ay mapasa akin. Kung mayroong siyang espiritong may kapangyarihan, ang kahilingan ni Elisha, dublihin ng Diyos ang kapangyarihan nito. Ang sabi niya, Elijah, mahirap yan, kahilingan mo kasi lumagpas pa. Dudublihin pa. Ano sabi niya? He said, those as a hard thing, ikaw humingi ng mahirap na bagay. Mahirap na bagay, dublihin kapangyarihan. Kung marami kapangyarihan ang naganap kay Elijah, bumaba siya, ako'y tumawid sa ilog ng Jordan. Sinulog ang mga kalaban sa pamamagitan ng apoy ng Diyos. Isipin mo, dubling kapangyarihan. Ngunit sabi niya, nevertheless, ganun naman, if thou see, when I am taken from thee, kung makita mo ako, na ako'y kukunin, it shall be so unto thee, at mangyayari ito sa iyo. But if not, it shall not be so. Kung hindi mangyayari. Ibig sabihin, ang Diyos ang patunay na kung sikukunin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy sa chariot of fire, ibig sabihin, ang kanyang hamon, ang kanyang kahilingan, ang kanyang sinasabi, at ang kanyang request na iniisip ay mangyayari. So, mamaya-maya, bigla lang siya kinuha ng chariot of fire. At nakita ni Elisha ang kanyang Panginoon. Nakita niya. At ano ang sabi niya? Sa verse 12, and Elisha saw it. Nung nakita niya, he cried, my father, the child of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more, and he took hold his own clothes and rent them into two pieces. So, ang kanyang damit, kanyang nirent, sabihin, pinunit sa dalawang bahagi. Dahil sabi niya, anak ko, ang kababayan ng Israel, ang mga kabayan ng mga Israel, ay nawala na. Ibig sabihin, nakita niya. Pagkatapos, sa verse 13, he took up also the mantle of Elijah. Kinuha niya ang inilaglag ni Elijah na balabal. Ibig sabihin, nakita niya, kaya inilagay sa kanyang balabal. That fell upon him and went back and stood by the bank of the river. Doon na siya sa harapan ng ilog ng River Jordan. Paano siya makatawid? Dahil ilog na yun. Wala lang tulay. Tumawid sila sa pamamagitan ng paghampas ni Elijah ng kanyang balabal. Nahawi ang ilog ng Jordan. Yes. Ang sabi niya, ilog ng Jordan, ang Diyos ni Elijah, ayan ang Diyos na piliin ko ako. Mahawi ka. Nahawi na. Nung hinampas niya nahawi ang ilog ng Jordan, ibig sabihin, ang kapangyarihan ni Elijah ay pinagkaloob sa kanya at tubig palain. Hallelujah! Ang kahilingan niya, ang paghahamon niya, hallelujah, kay Elijah, ang paghahamon niya sa Diyos, kahilingan niya ay pinagkaloob dahil matuwid ang kanyang pananampalataya, matuwid ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, matuwid ang kanyang kahilingan sa Panginoon. Amen.
Hallelujah, praise God. Kung matuwid ang kahilingan mo sa Panginoon, kung matuwid ang pananampalataya mo sa Panginoon, kung matuwid ang iyong panalangin, ipagkaloob ng Panginoon. Sabi po sa James chapter 5 verse 16, for the prayer of the righteous man availeth much. Ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan. Mabisa sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Mabisa ang iyong panalangin. Kailangan mo lang matuwid ka sa Panginoon. Hallelujah! Harapin mo ang mga hamon sa iyong buhay. Ang hamon sa ating buhay. Harapin natin. Huwag natin atrasan. Huwag natin iwanan. Huwag natin pabayaan. Amen ba? Kung sabihin natin, yung Diyos ko patay, sa iyo patay, ngunit ang Diyos ko'y buhay. Amen ba? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kung sabihin mo, ang Diyos ay walang Diyos, sabihin mo na walang Diyos, kaya mo sabihin, kaya ka ng Diyos natanggalan ng iyong hininga na wala ka ng Diyos. Sinasabi mo walang Diyos dahil ang Diyos ang may-ari ng iyong hininga, ang ating hininga. Dahil sinabi sa Genesis 7, and God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Nagiging living soul tayo dahil hiningahan ka ng Diyos. Ang hininga galing sa iyo dahil ang Diyos ay nabigay sa iyo. Kaya ka! Ang saan ng Panginoon? Ang hininga ng Panginoon. Di ba? Hallelujah! Kaya naman tunay na ang Diyos ay nabigay sa atin ng buhay. Amen! Kaya ang hamon sa bawat sa atin magpapatunay. Kung mayroon bang mga karamdaman na hindi gumagaling, kung hinahamon tayo ng Diyos ng kadiliman, ang Diyos ng buhay ay pinaglilin ko natin. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Dahil siyang Diyos na makapangyarihan, siyang Diyos na bibigay buhay, siyang Diyos na bibigay kagalingan. Kailangan hanapin mo ang mga challenge sa ating buhay. Amen. Ang hamon sa ating buhay. Patunayan mo. Hallelujah. Ang Diyos na paglilingkuran mo buhay. Dahil ang Diyos na pinag-iikuran natin ay hindi nagbibigo sa mga bagay na mabuti para sa Kanya. Mupuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Dahil sa Psalms 84 verse 11, God is sun and shield. Hallelujah. God will give grace and glory and noble things will He withhold to them that walk uprightly. Siya ang ating kasanggalang. Walang mabuting bagay na hindi niya ipagkaloob sa atin. Amen. Dahil siya ang Diyos na pinag-ulit ko natin. Amen ba? Ngayon, ang hamon po sa mga Israelita, dahil sa pananampalataya in Hebrews chapter 11 verse 30, by faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. Ang 7 po is a God's number. Kaya, 6 na araw kang tatrabaho, pang 7 araw, kailangan ay sa Panginoon, huwag mong nakawin. Kailangan ka, pupuri sa Panginoon. Kailangan ka sasamba sa Panginoon. Kailangan ka manalangin sa Panginoon. Kailangan ka mangiling sa Panginoon upang mawasak ang lahat ng mga sagabal na gawa ni Satanas at destroy the walls of Jericho. The destroyer will be pulled down. Ang mga sisira, ang mga manakmal ay mawawasak yan. Dahil sa pananampalataya, yan ang hamon. Ibig sabihin, kapag bigyan mo priority ang Panginoon, tutugunin ang iyong mga pangailangan. Purihin natin ang Panginoon. In the 7 days, at sila'y sumigaw at nawasak ang pader ng Jericho dahil sa kanilang pagsunod sa utos ng Panginoon in the 7th day. Amen? Kaya, huwag tayong magbintis. 7 araw, 6 araw kang magtrabaho, 1 araw para sa Panginoon, huwag kang magbintis. Amen ba? Everybody say amen? Hallelujah natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Si Jesus Christ ay hinako ni Satanas. In Matthew chapter 4 verse 4, sinabi ni Satanas, in the wilderness after 40 days, at sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gagawin mo ang batong ito, pinapay. If you are the Son of God, let this stone be
turn into bread. Ang sabi nga ng Panginoon na ni answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Nagpapatunay, hindi ka lamang mabuhay sa mga pagkain sa mundong ito, sa mga inumin sa mundong ito, sa mga tinapay sa mundong ito, sa lahat ng mga masarap na pagkain sa mundong ito, ay mga bagay sa mundong ito, hindi tayo mabubuhay, kundi mabubuhay tayo sa mga salita ng Diyos. Hallelujah! Na iyong pinakinggan, natin pinag-aral, natin pinabasa, dahil ang Diyos ay may ay ng ating buhay, siyang hallelujah, akda ng ating buhay, siya hallelujah, ang Diyos na makapangyarihan. Di ba, amen? Kaya nga, tahimik si Satanas. Dahil sa ulit ni Satanas, sinubok siya ang bread na magiging, ang bato magiging tinapay, nagpapatunay yan, ang pita ng laman. Ang laman natin, sinusubok tayo hinakamutin sa taas kung kaya mo kontrolin ang iyong laman. Kailangan sa hamon ng buhay natin ito, we need to know, we need to have a self-control ang ating laman. Ano ba? Kapag hindi natin makontrol ang ating laman, mamatay tayo. Kapag makontrol natin ang ating laman, mabubuhay tayo. Di ba sa Romans chapter 8 verse 6? Romans chapter 8 verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ibig sabihin, kung makontrol mo ang gawa ng laman, ay hindi ka mamatay. Magkaroon ka ng buhay at kapayapaan. Kaya masasabi kay Satanas, hindi lamang mabuhay sa mga pagkain sa mundo ito. Kailangan mabuhay lang sa salita ng Panginoon. Kailangan magsama sa Panginoon. Kailangan mamupuri sa Panginoon. Kailangan kainin ng Panginoon. Kailangan mamumuhay sa salita ng Panginoon. Kailangan ipagbuhay-buhay ko sa salita ng Panginoon. Yan ang nagtagumpay ang Panginoon sa hamon ni Satanas sa pitan ng laman. Hindi lamang siya sinubok ng Satanas sa pitan ng laman, sinubok siya sa ano? Ang sabi ni Satanas sa kanya, ngayon, kung ikaw anak ng Diyos, sinubok siya sa pride of life. Kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka sa templong ito at alalayan ka ng iyong mga anghel upang hindi masugat ang iyong mga paa. Ano ang sabi ng Panginoon kay Satanas? Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt thy Lord thy God. Ibig sabihin ng Panginoon kay Satanas, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mo, Diyos. Ibig sabihin, alam ni Satanas at nilitukso niya ay Panginoon at Diyos niya. Hello? Sinasabi, ang Panginoon ay sinasabi, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mo at Diyos. Kaya hindi lamang siya tao, kundi siya Panginoon at Diyos. Uri natin ang Panginoon. Huwag mong tuksuhin ang Panginoon at Diyos mo. Nakakahulugan, siya sinubok sa pitang naman. Kung sinusubok ka sa pitang naman ng pride of life, yan ang pita ng kayabangan. Kaya kailangan malabanan mo sa Satanas sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Dahil kapag pairalin natin kayabangan, yan ang kapahamakan natin. Di ba sa Kawikaan chapter 16 verse 18? Pride goeth before destruction, and the Holy Spirit before fall. Ang kayabangan at ang kapahamakan at ang kahambugan ay ang kasiraan. Ibig sabihin, huwag mong patulan ang mga hamon ni Satanas. Kailangan mo siya ay sansalain. Kailangan mo siya ay sawanain. Kailangan siya rinugin sa pangalan ng Panginoon ng Jesus. Huwag mong taksuhin ang mga anak ng Diyos. Paglilikuran mo ang Diyos mo, Panginoon mo. Amen po rin natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Ay, alam ko sa kanas, gano'n talaga. Ang sunod na panghuling ng tukso ni Satanas sa kanya. At sinabi ni Satanas, nakita mo yan ang sanglibutan
na ito. Ibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan kung sasambahin mo ako. Grabe po si Satanas. Ang Panginoon niya, susubukin niya. At hinahamon niya. Kita mo yun ang mundo ngayon, ibigay ko sa iyo kung sasambahin mo ako. Sinabihan na siya na, huwag may tukso yung Panginoon niya. Ang kulit talaga ni Satanas. Ibig sabihin ang bawat sa atin, tinutukso ko rin ni Satanas. Kung maglilikod ka sa amo mo, sa kumpanya ito, ibigay ang lahat ng kailangan mo. Huwag ka na magsimba. Kapag magsimba ka, hindi ka magkaroon ng pera, hindi ka magkaroon ng pamahayat. Kaya kailangan, dito ka magsamba, dito ka susunod sa kampanya, dito sa kumpanya ko, sa kumpanya, at kumpanya ng pinapasukan ng sanglibutan ito. Pero ano ang sabi ng Panginoon kay Satanas? Get thee hence, Satan! Lumagay ka sa akin, Satanas! For it is written, thou shalt worship the Lord thy God. To him only shalt thou serve. Masusulat, Satanas, sambahin mo, Panginoon Diyos mo. Siya lamang ang iyong sambahin. Siya lamang ang iyong sambahin. Ibig sabihin, huwag mong sambahin ang mundo. Huwag mong sambahin ang mga bagay sa mundo. Dahil ang mga bagay sa mundo ay mawawala. Ang mga bagay sa mundo ito ay masisira, matutuwa, malulusaw. Ngunit ang salita ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, manatiling magpakailanman. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin, ay panindigan mo. Amen. Ngayon ay, kung minsan marami tayo, minsan okay dahil sinasamba ang mundo. Oo. Sinasamba ako, delikado, baka mamatay ako tayo dahil sa ibig. O delikado ako ngayon, baka mawalan ako ng trabaho. Pero, ang hamon ni Satanas, kaya na kailangan natin ay labanan! Kailangan natin reviewin Satanas! Huwag kang papakol sa mga alok ni Satanas, kaya sansalain mo siya sa pangalan ng Panginoon. Sambahin mo ang Diyos. Huwag mo sambahin Satanas. Huwag mo sambahin ang mga property ni Satanas, ang kamunduan ni Satanas. Ang mundong ito, kailangan sambahin mo ang Diyos na may lalang sa lahat ng mga bagay. Amen and amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya, nung nilabanan niya, Satanas, tumalis si Satanas. Umalis. Alam mo, kapag lalabanan mo sa Satanas, alis yan. Pero kapag hindi mo lalabanan, git-git sa'yo. Tatlong bisis siya, kinigit sa Satanas, pero dahil sinasansala ng Panginoon sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan mayroon kang salita sa iyong isip. Kailangan mayroon kang word of God sa iyong subconscious, sa iyong heart, sa iyong puso, upang hindi ka magkasala. Dahil sinabi sa Psalms 119 verse 11, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ang iyong mga salita ay akubli sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo, Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kaya, ang sabi sa James 1 verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Mga minamahal, mga kapatid, ay magalak kayo kung kayo ay nakaranas ng mga pagsubok. Amen? Magalak tayo kung nakaranas ng mga pagsubok, naranasan natin mga pagsubok o ibang mga pagsubok. Amen ba? Magalak ka. Sino magalak sa mga pagsubok? Hindi sinasabi ng Panginoon, magalak ka kapag tumanggap ka ng milyon-milyon. Marinig ang natuklasan ni Mrs. at tumanggap ng milyon at bilyon dahil sa kanyang pagtanggap sa milyon na isang libutan, nanalo siya sa milyon, sa luto daw sabi ko, milyon dollar. Dahil sa kanyang natanggap ng bilyon dollar, yan ang isa ng kanyang kamatayan. Dahil nainggit sa Satanas at maraming nahimik sa kanya hanggang pati ang kanyang buhay niya, pinatay siya. Walang po. Ang kayamanan sa mundo ito yung mitsa sa iyong buhay. Kaya ganyan lang sila sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, huwag mong mahalin ang pera, lamnak, money. Huwag mong mahalin ang
Kaya man pagkudala man is the root of the evil. Ang pag-ibig ng salapian, ugat ang kasamaan. Kaya kailangan mo huwag kumahalin ang pera. Kaya nga, kung mayroon ka mga pagsubok sa iyong buhay, magalang ka. Dahil ang mga pagsubok, at sabi dyan, knowing this, that the trial of your faith, work in patience, alam mo ang mga pagsubok sa iyong pananampalataya. Nakikita ang iyong patience, nakikita ang iyong pagtitiis. Hallelujah! And then patience have her perfect work. Ang mga pasensya mo ay magpapasakdal sa iyo that you may be perfect and entire, wanting nothing. Kung ikaw maging sakdal, napupuno na. Hallelujah! Napupuno na at hindi ka na kailangan. Napupunuan ka, ibig sabihin, ang lahat ng iyong mga kailangan, napupunuan na. Entire wanting natin, kabuuan na, ay nasa iyo na. Ibig sabihin, kung may mga pagsubok sa iyong buhay, kailangan mo lang, hallelujah, praise God naman, magalakas sa Panginoon. Huwag kang tatakas, huwag kang susuko, magpatuloy ka sa Panginoon. Hindi ang kayamanan. Kung mga pagsubok, magpatuloy ka sa Panginoon. Going forward, going straight forward. Kaya merong awit, lakad-lakad, wag kumurong, si Jesus ang ating katulong. Sino naalala kong umawit niya? Namatay na nga siya, pero salita na ko yung buhay pa rin. Amen. Paraguin na kaya Panginoon. Amen. Huwag ka kumurong. Moving forward sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Pagmawakan natin. In Acts chapter 2 verse 17, ibinuhos ng Panginoon ang kanyang Holy Spirit. In Acts chapter 2 verse 17, and it shall come to pass in the last day, saith the Lord, and I will pour out my Spirit upon all flesh. Ibuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu Santo sa lahat na laman. Number 1, ang your son, to your son. Ibuhos ng Panginoon ang Espiritu Santo ng Panginoon sa iyong mga anak. Number 1. Number 2, ibuhos ang Panginoon ang Espiritu Santo sa iyong daughter, sa iyong mga anak na babae. Amen! Pangalawa, ibuhos ng Panginoon ang Espiritu Santo ng Panginoon sa iyong anak ng mga binata. Mga anak na, mga binata, ibuhos niya. Ang pang-apat, ibuhos niya ang kanyang Espiritu Santo sa mga matatanda. Baka sabihin nyo, sa bata lang yan. Paano na kayo matatanda? Wala po! Hallelujah! Praise God! Wala pong pasubali ang Panginoon. Wala pong diskriminasyon ng Panginoon. Wala pinipili ng Panginoon. Ibuhos na kayo sa matanda ka na. Hallelujah! Kumakain ka ng Panginoon. Palakasin ka ng Panginoon. Sabi na, bata na ako, hindi ako siguro makalakad, hindi ako magsamba. Palakasin ka pa rin ng Panginoon. Sabi mo, lakas ka pa rin. Amen! Bata ka pa rin! Sa mga matatanda, sa mga binaka, sa mga anak na babae, sa mga anak! Ay, binubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu. Ibig sabihin, kapag nandiyan ang Espiritu ng Panginoon, maharap mo ang hamon sa iyong buhay. Lahat mo sabi, hallelujah! Hamon sa kanas! At kamanang ka sa Espiritu ng Panginoon! Kaya sinabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, fight a good fight of faith. At sabi niya, na hallelujah, praise God. For the battle is not yours, but it is God. At sabi niya, ang labanan nito hindi sa iyo at sa Diyos. Hallelujah. Dahil, praise God, ang kapangyarihan nito hindi sa ating kundi sa Panginoon ng Panginoon. Not my might, nor by power, but by Spirit, said the Lord. Amen. Kaya, ang mga bata, kaya mapustos ng Espiritu Santo. Ang mga babae, mapustos ng Espiritu Santo. Ang mga binata, mapustos ng Espiritu Santo. Tayo mga matatanda, magpapustos tayo ng Espiritu Santo upang mahamon mo si Satanas. Kapag wala kang Espiritu Santo ng Diyos, hindi mo mahamon Satanas. Kailangan mo makapustos ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi natin, Lord, help me with the Holy Spirit. Help me with the Holy Spirit. Amen. To face the challenge. Habunin mo. Haharapin mo ang mga hamon sa ating buhay. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. Baan natin ang sabi. This know also
that in the last day, perilous time shall come. Malalaman natin sa huling kapanahon ng ito ay mapapanganib ang mga panahon natin yun. Hello? Yes, man. Huwag mo sabihin na pabuti na pabuti ang kalagayan natin ito. Ang sabi ng hula sa ng Panginoon, sa mga huling mga araw ay perilous time. So, mapapanganib. Dahil mapanganib ang panahon ngayon, anong gagawin mo? Ayan na mapanganib yan. Kung may mga panganib man, kailangan ka lalo ka lalapit sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, lumapit sa Kanya, lahat mapapagahal, lahat ng bigatan ng lupa, lalapit sa Kanya. Dahil ang kapanahonan ay mapanganib, maraming umatay tao, maraming nagkakasakit, maraming napipinsala, marami ang mga lindol, mga bagyo, mga ulos, mga baha, at marami na stroke ngayon. At sabi na mag-ingat kayo dahil marami na namatay sa stroke. Mga bata na namatay sa tinding init ng stroke, sa init, heat stroke. Ngunit, hindi naman sa stroke. Ang sabi, dahil sa mapanganib ang panahon ngayon, perilous time, mapanganib, ang mga tao ay mahilig sa pagmamahal sa kanilang sarili. They are lovers of their own souls. Maibigin sa kanilang buhay, sa kanilang sarili. Kapag maibigin sa kanilang buhay, they are kubitos. Sila ay namamasaking, boaster. Ibig sabihin ay mayayabang, proud, palalo sila, blasphemer, mapanangayaw. Dahil sa muling kapanahunan, sa halip na magpapasalamat sa Panginoon, mapanangayaw. Hello? Kaya kung sinasabi nila, anong buhay nito? Init na init ha? Minumura pang init. Kung mumurahin mo init na init, anong mangyayari sa'yo? May pagawa ba? Diyos may ari na init. Hello? Sa halip na magagalit ka, dapat panalangin ka sa Panginoon para bigyan mo ang panahon. Hallelujah. Bigyan mo ako ng lilin. Bigyan mo ako ng lamig, Panginoon. Ikaw may ari. Hallelujah. Na lahat ng mga bagay, magkakagalit ay ang Diyos ay nagparanas sa mga bagay na mapanganib. Dahil ang mga tao ay wala ng panahon sa Diyos. Ang sabi dyan, mayayabang na sila. Pangmayabang na nila. Oo, mainit sa inyo. Kami, hindi mainit dito sa amin dahil may aircon kami. Malamig sa amin, sa inyo mainit dyan. Sa inyo lang yan, mainit sa amin, hindi. Kaya mayayabang sila. Akala nila ang kanyang aircon makapaligtas sa kanila. Ang kanyang bagay makapaligtas sa kanila. Kaya pa yung matutunaw, kaya nasira ko rin yan. Di ba? O, kahit lakad lang kayo, kami naganda ang kutsi kami, biglang manalalabihan kami. O, pero, titinuluyan, kikita ko sa nalulog sa baha, nalulog sa lindol. Ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang mapangan, maganda, nalulubog. Ibig sabihin, mapanganib ang panahon, huwag mo pangmayabang sa sakyan mo, huwag mo pangmayabang bahay mo, ma-aircon mga bagay. Yan ay malulubog yan! Lahat na mawala yan! Huwag mo sasabi na mabubuti buhay mo, mapanganib na kailangan ka lalapit sa Panginoon! Hallelujah! Amen? Dahil sa mga panganib panahon ng mga tao ay mga suwail sa mga parents, sa mga magulang, walang papapasalamat at mga walang kabanalan. Kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. Kaya na kailangan magpakabanal tayo dahil hindi tayo mararapture, hindi tayo kukunin ng Panginoon kapag hindi tayo magpakabanal. Dahil sa mapanganib ng panahon, they are without natural affection. Wala na silang tunay ng pagmamalasakit. Wala na silang pagmamahal. Damdaming may pagmamalasakit. Wala na siyang pakialam. And then, they are cross breaker. Ibig sabihin ng cross breaker, ang mga pangako nila hindi natutupad. Dahil sila ay mga taksil. Kaya huwag yung panangan ng
huwag kang manangan sa panata at pangako ng tao. Manangan ka, maniniwala ka, panghawakan mo ang mga salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay mangyayari hanggang kailanman. Langit at lupa ilipas, ngunit ang salita ng Panginoon manatili magpakailanman. Ay magbanggit sa 24 verse 35. Kailangan mo panghawakan ang salita ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, ang mga tao palabintangin, they are false accuser. Ang mga tao sa uling kapanahon na dahil sa mga mapangalib, they are incontent. No. Hindi sila nasisiyahan. Hindi na sila nakokontento. Dahil ang kasiyahan natin, tandaan natin sa Diyos lang. Di ba? Totoo, di ba? Kaya ang tao papalit-palit. Maganda na kanyang gabi. Pangit na yun. May bago ko yun. Di ba? Pangit na aking damit. Alam na bago. Pangit na ang aking pangit na aking boyfriend sa girlfriend. Pakita ko, may maraming bago ngayon. Kikita ko yun. Di ba? Bato-bato sa may marami. Kasi pangit ang girlfriend ko, boyfriend. Pangit na papalitan ko naman. They are incontented. Incontentment. Wala na silang kasiyahan. Di ba? Ang kasiyahan sa Panginoon lamang matagpuan. Mga minamahal. Ang mga mapupusok, despisers of those that are good. Sa halip na gumawa ng mabuti, tutuyain ka pa. Nakasulat na yan sa mga nakasulatan. They are traitor. Ibig sabihin, mga taksil. They are hitting, matitigas ang ulo. Matigas na pala ang ulo? Matigas ang ulo. Ibig sabihin, mga soil. Subukan mo ito. Kapag malagot ang ulo, ang mga magalit. Ibig sabihin niya, kahulugan ay soil. Matigas ang ulo. High-minded. Matataas ang ere. Hindi masunurin. They are lover of pleasure more than lovers of God. Mahilig sa kalayawan kaysa pagmamahal sa Diyos. Anyan mo, magsimba tayo dahil ang Panginoon nagbigay sa amin siya. Kasi yan dyan, dito sa maliligo tayo doon. Doon sa Patabukay, sa Pagaligo. Masaya doon. Malipainit kayo, maligo tayo. Pasap tayo dyan sa ipainit dyan. Hello? Ngayon sa mga ilog, sa mga dagat, ang daming tao ngayon. Pero sa simbahan, ang init ay nandiyan. Di ba? Sabi na nakasulatan, they are lover of pleasure and lover of God. Na mahilig sa layaw lang ka. Sa kanila naman kundi sa pagmamahal sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Dito tayo mahalaga ng Diyos. Hallelujah. Amen. Yan po. Ibig sabihin, harapin natin ang hamon sa ating buhay. Hinahamon tayo sa kanas kung saan ang iyong pipiliin kung pahalagahan. Hallelujah. Ang sabi, sa Mark chapter 8 verse 23, when he had turned about and looked on his disciples and he rebuked Peter, saying, "Get thee behind me, Satan, for thou art savourest, not the things that be of God, but the things that be of men." Sinabi niya kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ang iyong mga pagmamalasakit, ang iyong mga pabor ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Noong una, sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, ano pagkakilala mo sa akin? Panginoon, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Sabi niya ng Panginoon, ang palad mo, Simon, dahil pinatawag sa iyo ng Ama. Hallelujah. Ang pabor para sa iyo. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, Pedro, susunod naman na sabi niya, ilang oras lang sinabi naman ng Panginoon sa kanya, Pedro, kailangan ang anak ng tao, kailangan ang hirap, at kailangan ay mamatay, at mabuhay. Bagkus sabi ni Pedro, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo yan. At nandito kami, Panginoon. Ay, magtanggol ka namin. Anong sabi ng Panginoon? Pedro! Hindi sinabi niya kay Pedro,
Si Pedro, sinabi niya, Satanas! Hindi si Pedro! Minsan, may mga kasama ka pala, hindi si Pedro. Si Satanas na ang makakayo sa kanya. Satanas! Lumakay ka sa likuran ko! Ang iyong mga pabong ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ibig sabihin, ang laman natin, gusto natin na parang paboran natin na yan ay sa Diyos, ngunit hindi pa sa Diyos, sa tao lamang yan. Ibig sabihin, ang mga paghihirap natin dito, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang mga paghihirap mo dahil sa kainin ni Balot para sa Diyos yan. Hallelujah. Hindi natin makumparang hirap natin sa kalawalatian. Ipagkaloob ng ating Panginoon. In Romans chapter 8, verse 18, for the suffering that we have suffered cannot compare to the glory that we reveal. Ang kahirapan natin na hinaharap ngayon sa mundong ito, hindi makumpara sa hinaharap natin. In Romans chapter 8, verse 18, gusto ko ng Panginoon na hallelujah, harapin natin ang hamon sa ating buhay. Di ba? Kaya akala ko minsan kasama mo ay nalulugod sa iyo, hindi pa kampun pa rin sa tanas. Una, alam ko yung Diyos. Mamaya-maya, pinasukan sa tanas na. Grabe naman pala, ilang oras lang, maging sa tanas na. Ibig sabihin, bearing our mind. Makinig kayo, lagay natin sa isip natin. Kung hindi natin iingatan ang ating sinasabi, kasi ang challenge, sinasabi mo, inisip mo. Kung hindi natin ingatan ang ating sinasabi, iniisip, maging satanas ka o maging anak ka ng Diyos. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa sinasabi mo, ha? Baka satanas ka na yun. Ngayon ka o anak ka ng Diyos, mag-ingat ka! Lapan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Mag-ingat ka! Yan po, si satanas ay hindi ka mag-ingat. Yan po si satanas eh. Oh. In Luke chapter 9, verse 23, 24, 25. And he said unto them, all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Whatsoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake, this him shall save it. For what is a profit, a man's advantage if he gain the whole world and lose himself, or he cast away? Anong pakinabang sa lahat ng mga bagay nito, mawala ang iyong kaluluwa at itatapon sa impyerno, makamtan mo ang mga bagay sa mundo nito. Makamtan mo ang kasiyahan, makamtan mo ang kaginhawan sa mundo nito, makamtan mo man, maranasan mo ang lahat man ng kaligayahan sa mundo nito, kasiyahan sa mundo nito. Ngunit ay maitapong naman sa impyerno. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi bale na hindi mo maranasan, naghihirap ka, mapariwara ang buhay mo, mamatay ang buhay mo, at mabubuhay ka. Ayan ba? Hindi maaaring naranasan mo ang init, ang hapdi at kirot sa mundong ito, ngunit ang kapalit naman ay buhay na wala hanggan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kung sino ang harap sa hamon sa buhay na ito, kailangan mo ay pasanin ang cross at susunod sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, nakahanda ka ba sa hamon? Pasanin mo ang cross mo. Yo, pasanin mo ang cross mo. Saan ang cross ko? Yan ang invisible cross. Hindi nakikita. Dahil ang Diyos natin ay invisible ka. Amen? Sa invisible God natin, immortal God. Para matanggap mo ang invisible God, ang immortal God, kailangan pasanin mo ang cross. Cross ng Panginoon para matanggap mo ang invisible God, ang eternal God. Hallelujah! Kailangan pasanin mo ang cross. Ibig sabihin, ang mga salita ng Diyos, isa sa buhay mo, pasanin mo. Hallelujah! Ang buhay mo, isa isip mo, isa sa puso mo. Hallelujah! At huwag mong bitawan. Amen ba? Nalaala ko na sinabi sa kapatiran. Alam mo, sister, pastor,
Dahil sobrang bigat na bigat ang dala ko ng cross. Binunda ko na. Nung binunda ko, isang binagsak ng cross, tuloy, namatay na. Nung namatay, bakit Panginoon pinatay mo? Kasi binunda ko eh. Ayaw mo pa sa iyo. Hello? Mayroon ka bang pasanin sa buhay? Huwag mong bitawan. Mayroong gantimpala ka sa Panginoon. Hallelujah. Kung iyong pagtiisan mo ay nagbawa, hallelujah, huwag mong bitawan. Ano cross mo? Kung ang iyong asawa mo ay cross mo, dahil pasaway, lasinggo, basagulero, Lord, baguhin mo, ipag-ayun mo sa Panginoon. Kaya na kailangan kapag natutulog sa demonyo, sa demonyo ka, lumayas ka sa ulo, mga tao, lumayas ka, malayain mo siya sa pangalan Panginoon. Sabihin mo sa ginasawag, oy, hindi na ako, pinukulang ako. Hindi, nabibigay kita, pala. Amen ba? Yan kasi hindi mo hindi mo alam eh, nandiyan mo sa utak mo. Di ba? Amen? O kung anak natin ay lasinggo kaya barkade. Hawakan ng ulo niya, hindi kailangan mo ihamulo. Satanas, umayas ka sa kanyang ulo, sa kanyang utak, sa kanyang lasinggo, sa pangalan mo, istoryahin mo siya, amen. And then, matingnan mo, kailangan sabihin mo, kailangan hamunin mo sa Satanas, ay Diyos na makapangyarihan, nilipunin natin ang Panginoon, amen. Hallelujah. Huwag mong ibunda, huwag mong ilaglang. Dahil sigurado, makakay talaga yan. Ay, minsan sabihin niya, mabuti ka, mamatay ka. Nung namatay ka, iyak-iyak. Para alas ulo. Nung buhay, walang alay ng bulaklak. Nung namatay, maraming bulaklak. Ano pakinabang niya ng bulaklak ng patay na? Habang buhay, bigyan mo siya ng alay. Bigyan mo siya ng bulaklak, bigyan mo siya ng pagkain. Pagkain na pang buhay, hindi pang patay. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen! Kailangan sa ating buhay. Kapag hindi mo mga tao, kapag namatay, ang daming mga alay. Ano pakinabang sa alay? Pakinatao lang yan. Habang buhay, bigyan mo siya ng alay sa Panginoon. Amen ba? Kailangan sa ating buhay, puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord to God. Puri ng Panginoon. Kaya sa John chapter 10 verse 10, that it cometh to steal, to kill, and to destroy, but I am come that they might have life more abundantly. Ang Panginoon na parito sa mundo ito upang magkaroon tayo ng biyaya at buhay. Nakasiya-siya ganap. Ngunit sa taas, magnanakaw yan, pumapatay yan, sumisira ng buhay. Sa katuwid, huwag mong intindihin, huwag mong pakinggan ang busis sa Satanas. Alam mo, nagbubulong sa Satanas sa iyong kabilang tayo na. Mataman nila, kalakilito mo niya. Sabi niya, parang sila na, pakinggan mo, pamumuhay mo dahil mangyayari sa iyo, magkaroon ng buhay na ginawa. Sabi siya, wala yan, di totoo yan. Bumubulong sa kabila. Kasi may demonyong Satanas. Sa kabilang tayo na, sa kabila, ang anghel ng Diyos. Ngayon, tinakailangan mo, saan pakinggan? Tinakailangan pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Huwag mo pakinggan bulong sa taas dahil sa taas ay magnanakaw, pumapatayan, sumisira ng buhay. Kaya nga, ating pagpresa Panginoon ng mga nasisira, yan ang mga nangguguli po sa Pilipinas, yung mga sila po ang sinasabi na tayo pang pinagbibintangan ng hamon sa kanila, samantalang sila ay ng hamon sa atin. Kaya mo sa Satanas ay binabaliktad tayo. Satanas binabaliktad niya. Ang sabi niya, ang masama, gawin niya mabuti. Ang mabuti, gawin niya masama. Pero sabi na Panginoon sa Romans chapter 12 verse 21, huwag kang padaig sa mabuti, daigin mo mabuti sa masama. Be not overcome evil, but overcome evil with good. Even po rin natin ang Panginoon. Huwag kang padaig sa masama, daigin mo mabuti sa magitan. Hallelujah, mga salita ng Panginoon. Amen. Sa mabulitan sa dahil magawa mo ito mabuti. Kaya, huwag ka magsawa. Sabi mo, huwag ka magsawa. Hallelujah. Kaya sabi niya, kaya mga kapatid, magpatibay tayo, magpakatatag, maging masagana sa mga gawain dahil alam natin na ang ating mga pagpapagal ay hindi na walang saysay. Iminpurin natin ang Panginoon. Ang iyong pagtulong, ang iyong panalangin, ang iyong pagsamba
pagsamba, ang iyong pagbibigay, ang iyong pagiging matapat, may pakinabang sa Panginoon niya. Yan ang hamon sa ating buhay. Sabi ni Satanas, ay wala nangyayari sa iyong bigay, wala nangyayari sa iyong panalangin, pagsamba. Sabi mo lang yan, pero nakarecord sa Panginoon. Nakatala sa Panginoon yung mga ginagawa. Hallelujah! It was recorded in heaven, in the book of life, in the book of works, ang ating mga ginagawa. Kaya nga, ang sabi po sa Ephesians chapter 3, verse 17, 18, 19, and 20, that Christ may dwell in your heart by faith, that it being rooted and grounded in love. Ibig sabihin, mga minamahal, ang ating pananampalataya kinakailangan umugat, kinakailangan tumibay. Hindi po tayo naligtas sa ating samahan, sa organization religion. Kailangan tumibay ang iyong pananampalataya sa ano? Sa pagmamahal mula sa Diyos. Kaya sa verse 18, ang sabi niya, upang maanto mo, maunawaan mo ang lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga banal, kung gaano man kalawak, kung gaano man kahaba, kung gaano man kalalim, kung gaano man kataas ang kanilang pagmamahal, ang iyong pagmamahal. Kaya ang sabi niya, kung malalaman mo ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng karunungan at mapuspos ka nito ng buong kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, kung mapuspos ka ng buong kapangyarihan ng Diyos, kaya niya gagawa na higit sa lahat, sobra sa lahat, sinihingi mo, iniisip, ayon sa kumikilos na kapangyarihan sa bawat isa po sa atin. Kumikilos, hallelujah, gumagawa, hallelujah, ang Diyos sa ating buhay. Yan ang hamon sa ating buhay. Hinahamon tayo tunay na buhay ang Diyos sa atin. Kailangan lang, hallelujah, gagawin. Kailangan mo lang sundin. Kailangan paniwalaan mo lang. Kailangan pag-pray mo sa Panginoon. Kailangan sabihin mo sa Panginoon. Kailangan, hallelujah, isipin mo, gagawin mo. Amen. Yan ang hamon sa atin. Baka sabihin mo, wala naman nangyari yan. Gagawin mo lang. And you will expect it. Hallelujah, sa amin yan. Amen. May mangyayari yan. Amen. Amen ba? Mangyayari yan. Amen. Huwag ka magsawa sa pagtatanim. Huwag ka magsawa sa paggawa ng mabuti. Huwag ka magsawa sa panalangin. Dahil sabi niya, sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga lakay, ay nagsigaling tayo. Ang sabihin mo kung may sakit, sabihin mo, sa mga sugat ng Panginoon ay nagsigaling tayo. Bakit wala naman? Masakit pa rin. Hello? Alam mo, sa hamon sa ating pananampalataya, hindi tayo mabuhay sa pakiramdam. We are not live by feelings, by emotion. Hindi na nabubuhay sa damdamin, sa pag-ilos. Nabubuhay tayo sa mga bagay na hindi na natin nakikita sa pananampalataya. Dahil pananampalataya, yan ay magpapatibay sa atin. Amen po rin natin ang Panginoon. Kung gaano kahaba, gano'ng katibay, gano'ng kalalim, ang pananampalataya mo, ang pagmamahal mo sa Diyos. Huwag ka nanangan sa nakikita mo. Huwag ka nanangan sa damdamin mo. Huwag ka nanangan sa wala pa naman. Wala yata ipigtong panalangin ko. Kailangan natin ay paniniwalaan sa sinasabi mo. Yan ang hamon sa atin. Every day we are facing a challenge. Marami tayong mga hamon sa ating buhay. Kailangan mo lang hamunin. Kailangan mo sabihin. Kailangan mo isipin. Kailangan mo tanggapin. Hallelujah. Ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon, buhay natin ang ating Panginoon. At sabihin mo, sa malaki ng Panginoon gagaling ako. Sa malaki ng gumaling ka. Sa malaki ng gumaling ka. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. Ang prayer request ng isang apo po, ng anak ni Jeter. Sabi niya, ay pag-pray nyo, may sakit ito, na may lagdat, ay misip ko, mayroon ano. Sabi ko nga, panapatayan mo. Gagaling. Kaya sabi niya, dito na sa gumaling na. Kailangan. Sa isang pray, hindi pa hindi pa gumaling. Pray pa rin. Consistent na tuloy-tuloy lang. Amen ba? Kaya sabi namin, pray without ceasing. Hallelujah. Pray the fervent prayer. Hallelujah. Praise God. Continue and pray sa Panginoon. Ibig sabihin ang hamon. Huwag kang hinto. Tuloy-tuloy lang. Amen. Parang, hindi dumating ang isang missile.
Ibig sabihin, ang ating panalangin, ang ating hamon, kinakal-tuloy mo, ay, lumipad yan. Hallelujah! Ang mga sibat, ang mga missile, ni Satanas, kailangan, intercept niya ng missile ng Panginoon, ang mga missile ni Satanas, kinakaisalubuhin ng mga missile ng Panginoon. Hallelujah! Intercept niya at makalusot ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga sinabi, praise God, resist the devil. Hallelujah! Resist the devil and he will flee from you. Sabihin natin, salangsangin natin Satanas at siya'y lalaya sa atin. Amen ba? Amen. James 4 verse 7. Na ibig sabihin, salangsangin mo Satanas. Sabi ni Satanas, saway ka na saway sa akin, di ba magkasama tayo? Nalala ko doon sa ulo eh. Yung pinag-pray doon na magkasama nila sa minasibahan. Sabi ng ministro nila, lumayas ka Satanas, lumayas ka demonyo. Ang sabi ng demonyo sa inalin demonyo, hindi ba pinapalayas mo, magkasama na tayo? Pero pinapalayas mo tayo, magkasama tayo, bakit pinapalayas mo ko? Ibig sabihin, ang nagpapalayas sa kanya, ay gumagawa niya ng klase. Kaya napalalay sa Satanas, ang sabi dyan, salangsangin mo ang diablo, at hindi siya lalayas kung hindi ka magpasakop sa Diyos, kailangan magpasakop sa Diyos. Kaya nga, huwag mo sabihin nga, resist the devil who will flee from you. May kulang yan. Kailangan mo muna magpasakop sa Diyos, submit yourself to God. Nalat mo sabi, magpasakop mo tayo sa Diyos. Yan ba? Sabihin mo sa diablo na, lalayas ka, sabihin ng diablo, pinapalayas mo ko, magkasama lang tayo, matumpare tayo, makainuman tayo. Magkuntahan tayo, di ba? Affair. Sana mo kaya di ba? Pero sabihin, lumayas ako, hindi ka nasama! Lumayas ka sa nasa Panginoon, ayun ka! Magpasama ko sa Panginoon, ipuli natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya gusto ko ng Panginoon, marunong tayo magpasama sa Kanya. In Galatians chapter 6, verse 7 and 8 and 9, kahit huwag tayong madaya, huwag tayong magpadaya, the same, God is not mocked for what a man soweth, he shall also reap it. Huwag tayo magpalinlang magpadaya kung ano mang iyong hinasik, aanihin mo. For he that soweth in his flesh shall flesh reap corruption, but he that soweth in the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong titigil. Huwag tayong magrereklamo. Kinakailangan patuloy ka lang. Hallelujah. Kung siya sabihin, palagi ako tumutulog, palagi ako nabibigay, palagi ko lang. Parang sinasabi niya, saan gusto mo? Tagabigay ka o tagatulong? Saan gusto mo? Tagabigay o tagatulong? O tagahimik? Kung tagabigay, tulong niya tulong. Kung tagahimik, hingi. Pahingi naman. Ikaw naman, sa'yo ito. Sa'yo ito. Saan kapagod ng tagahimik o tagabigay? Pareho lang yan. Di ba? Kung hingi. Gano'n. Sa ito. Nakapagod ng puro sa'yo. Pero, ano sabi ng Panginoon? Huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti dahil aanin ka kung hindi ka magsawa. Be not weary in well-doing. In due season you will reap if you faint not. Amen? Pwede sa atin. Saan gusto mo? Tagabigay o tagahimik? Di ba? Kung ikaw ay tagabigay, ang daming imbak mo kasi tagabigay. Kapag tahimik, lagi maubos. Kasi kulang. Kaya kulang. Pero sabihin mo, meron ba lagi yan? Sige, magbigay ko, meron ba lagi yan? Meron punuan ng Panginoon, hallelujah! Pagpapalaya kayo, huwag ka magsawa, hallelujah! Sa ating Panginoon, at ang Panginoon mapakita ng mga bagay na hindi ba nakita kayo sinasabi niya, hallelujah! Kung ang tao ng Diyos, tinawag sa kanyang pangalan, magpakababa, manalangin, hanapin ang kanyang mukha, at talikuran ang kasamaan, at pakinggan niya
ang ating mga panalangin mula sa langit at patawarin ang ating kasalanan at pagagalingin ang ating sambahayan, ang ating lupain. Bago magpagaling ang ating Panginoon, magpapatawad muna. Kaya, bago kang humingi sa Panginoon, kailangan patawarin mo na siya. Amen. Kung humingi ka ng Espiritu Santo ng Panginoon, kailangan linisin mo yung puso mo, magpatawad ka sa Panginoon. Kung humingi ka, hal kapangyarihan ng Panginoon, naalis ang mga sagabal sa ating buhay. Amen. Kailangan, hallelujah, lumapit tayo sa Panginoon. Kaya tandaan natin sa hamon sa ating buhay na higit na managumpay tayo. We are more than conqueror. In all these things, we are more than conqueror to them that love us. Nangahulugan, hindi tayo na nagumpay kung gusto mo magtagumpay. Eh ba? Ang pagkatagumpay ay hindi huminto. Ang humihinto ay hindi magtatagumpay. Dahil kapag huminto ka, alunan ka. Kaya nga, the quitter never wins and the winner never quits. Kaya kinakailangan ka magpatuloy lang sa Panginoon. Hallelujah, gumawa ka lang sa Panginoon. Manalangin ka lang sa Panginoon. Patuloy ka rin tumulong sa Panginoon. Nabigay sa Panginoon. At ang gusto ko ng Panginoon, ang pre-request ng ating Panginoon, ang sabi niya, at siya pagaling sa mga syudad, sa mga villages, nagtuturo, sa mga sinaruban na ngalan ng Ebanghelyo, ng kaharian ng Diyos, nagpapagaling ng iba't ibang may sakit sa mga tao. At nakita niya ang maraming mga tao. Nagdala siya ng habag. At siya ay nagsasabi, because they fainted, they were scattered abroad as sheep with no shepherd. Nagkalat ang mga nilalang dahil mga tupan na walang tagapangalaga. Amen. Kaya nga, sabi ng Panginoon, hallelujah, sa kanyang mga alagad, ipanalangin niyo ang aanihin. Dahil napakaraming aanihin, kakaunti lang ang magagawa. Pray for the Lord of the harvest that He will send forth laborer unto His harvest. Ibig sabihin, nito, salamat sa Panginoon, inalagaan tayo ng Panginoon. Kapag inalagaan tayo ng Panginoon, makakalagaan tayo. Magapuin natin ng Panginoon. Kapag inalagaan tayo ng Panginoon, every turn, makakalaga rin tayo. Ang ating goal ay 1:3. Tayo ay magdala ng 3 kaluluwa. Sa taong ito ay mayroon tayong prospect magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Dahil natin ito at alagaan natin ito. Kapag ikaw ay nagdala, ikaw ang pastor nila. Amen. Sabi mo, ay akong maging pastor din ng Panginoon na mag-alaga ng mga kaluluwa. Amen. Hindi lamang ituturo mo sa pastor niya. Lahat ng mga pinuspos ng Espiritu ng Panginoon ay maging pastor ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Dahil ang pinakapastor natin ng Panginoon, kaya sinabi sa Hallelujah, Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung siya ang ating pastor, hallelujah, hindi niya tayo kukulangin, hindi niya tayo pamamayaan, hallelujah, at hindi niya tayo ilagay sa kapahangkan. Ibig sabihin, may pre-request ang ating Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! Idalangin natin ang aanihin na mayroon mag-alaga sa kanyang aanihin. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Ang panguli, nakakalataan, sabi nga, ang mga hindi matuwid. Itong huling kapanahonan, bear in our mind. Ang mga hindi matuwid ay manatiling nagiging hindi matuwid. Ang mga marumi ay natiling nagpakauni. Ang mga matuwid ay nagpakatuwid. Ang mga banal ay nagpakabanal. Kaya kung hindi ka nakataka, itong mga masama, napakamasama. Ang mga pakarumi, napakarumi. Ngunit kung tayo ay napakabanal, mapakabanal pa. Baka sabihin natin, simba-simba mo kayo, hindi kayo ng banal. Patuwid-tuwid ko, hindi naman tuwid. Masabuti na patuwid, kaysa hindi ka naman patuwid. Di ba? Pakinig ka, hindi ka naman tino. Mabuti na lang yan, ay nagiginig pa ako tino. Di ba? Nalala ko sinasabi ni Bishop ng buong kami dyan. Hoy, palabasin nyo na mga matitino-tino dyan.
Ibig sabihin, mayroong hindi matino. Ibig sabihin, hindi matuwid. Hindi balik kapag hindi ka matuwid, basta kinakailangan natin ka, maging matuwid ka sa Panginoon. Hallelujah. Puri natin ang ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, ako'y darating at mabigay ng katimpala ayon sa mga ginagawa niya. God will give every man's work according to his labor, his works. Ang Panginoon ang bibigay ng katimpala ayon sa mga ginagawa na bawat isa sa atin. Nilito po tayo na tayo. Amen po rin na Panginoon. Huwag tayong sawa. Hallelujah. Harapin natin ang hamon sa ating buhay. Harapin natin sa Satanas. Salasangin natin sa Satanas. Kailangan sa wakay natin sa Satanas. Kailangan abalan sa Satanas. Kinakailangan, hallelujah, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Kinakailangan, hallelujah, praise God, pakawakan mo ang salita ng Panginoon. Hallelujah, ikaw ang anak ng Diyos, hindi anak ng Diablo. Kaya kailangan ka, hallelujah, ideklara mo sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, hallelujah, siyasatin mo sa Panginoon, at ang mga hamon sa ating buhay. Araw-araw ay hinaharap natin ang challenges sa ating buhay. Kaya kailangan natin sabihin natin sa Panginoon, dakilang Diyos, marami pong hamon sa ating buhay po, Panginoon. Jesus, puspusin mo ang bawat isa ng iyong kapangyarihan po, Panginoon Lord, na hindi lulubay, na hindi hinto, na hindi susuko po, Panginoon. Hallelujah. Batid mo, Panginoon, na maraming mga pagsubok. Batid mo, Panginoon, maraming mga kahirapan. Maraming po, Panginoon Lord, mga kapighatian na sinusuong sa aming buhay araw-araw. Pasama ang mundo ito. Ngunit naniniwala kami po, Panginoon, may gantimpala ang aming mga pagtsatsaga, Panginoon. Ang aming mga hallelujah, Panginoon, mga gawa sa iyo. Mayroon po reward po, Panginoon Lord. Hallelujah. O gagaling, ang init ng panahon po, Panginoon, kinakailangan ang init ang pagmamahal namin sa iyo po, Panginoon Lord. Kinakailangan mapuspus kami ng iyong kalawalatian, ng iyong kapangyarihan, na hindi manghihina, na hindi magkasakit, na hindi halihito, Panginoon. Going forward, not going backward. Dakilang Diyos, hallelujah, hindi mag-backslide, na hindi po, Panginoon, matitisod, na hindi po, Panginoon, magkasakit, na hindi mamatay, kundi magkaroon ng buhay po, Panginoon. I pray na hindi kami mapalinlang at hindi kayo madaya. Be not deceived, what a man soweth in he shall also reap it. Huwag kang mapalinlang, huwag kang mapadaya. Dahil kung anumang iyong ginagawa, ay iyong iyong inasik, ay anihin mo. Huwag kang magsawa sa magawa ng mabuti. Ang magawa ng masama ay masama ang kanyang anin. Ngunit kapag ikaw, hallelujah, nagasik ng mabuti, aanik ka ng hallelujah, dubli-dubli pang mabuti. Kung hinihingin ni Elisha ng double portion of power, ngayon ang hinihingin mo sa ating Panginoon, you can, hallelujah, say to the Lord, hallelujah, sabihin mo sa Panginoon, ano hingin mo sa Kanya, believe it and you will receive it, hallelujah. Lumapit kayo sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, hallelujah, I need your Holy Spirit. I need, hallelujah, that you will rapture us, hallelujah. I need, Panginoon, souls, Panginoon, to be saved. Lord, mag-ipaso na po, Panginoon, ang bawat sa amin makapag-akay pa ng tatlong kaluluwa po, Panginoon, Lord, ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming asawa, ang aming mga kamag-anak. Hallelujah, Lord, soul be saved, hallelujah. Ano pa kami nabaman, makakaptan mo ang mga bagay sa mundong ito at mawala ang iyong kaluluwa. What profit a man if you gain the whole world and lose your soul? Dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah. Feed us, hallelujah. Feed us, O Lord. Feed us, O Lord, and filled by the Holy Ghost. Puspusin mo, pakainin mo yung mga anak ko, Panginoon Lord, hallelujah. Walang imposible sa iyo po, Panginoon Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah, dakila po yung pangalan po, Panginoon Lord. Ang gantimpala ng bawat isa po, Panginoon Lord. O God, halang araw nito po, Panginoon, first week of the month po, Panginoon. Mayroon kami general meeting. Mayroon kami prayer and fasting po, Panginoon. Mayroon kami pasakripisyo para sa iyo. Ang aming mga sakripisyo po, Panginoon, ay pakinabang. Hallelujah. If you, hallelujah, pay the price, and God will give you a reward of the price that you will give. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. The sacrifice that you offer unto the Lord, God will give you a reward to the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Receive the Holy Ghost. Receive the power of God.
hallelujah, you can receive the double portion. Like, hallelujah, Elisha said, oh God, give me a double portion of your spirit. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming hamon sa ating buhay. Sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah, sabihin mo sa Panginoon. Tell God, speak to God. Hallelujah, hallelujah. It requires, hallelujah, of demands. It requires our thinking and requires, hallelujah, our communication to the Lord in the name of Jesus. Again, pray natin sa Panginoon. Pray natin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord, salamat po.